Okay, ngayon tingnan natin sa ating pag-aaral ng salita ni Lord, yung balik tayo dun sa kwento kung paano nagsimula na ipanganak ang Panginoon. No? Babasahin po natin sa Lucas. Yan, tingnan muna natin, magbasa muna tayo ng Bible. Kasi kailangan dito tayo nakabase ng ating pag-uusapan. Sabay-sabay natin basahin. Okay? Ano sabi sa verse 8? Doon ay may mga pastol. Ito po, imagine niyo yung kwento. No, mayroong pastol. Yan. Doon ay may pastol na nasa parang. Ano yung parang? Parang, ano tawag sa parang? Mas mababaw na bukid. Parang bukirin. Siyempre, yung mga pastol nasa bukirin. Wala naman yung pastol nasa dagat. No? Malapit naman ganun. Yung pastol ay nasa bukid, nasa parang. At ano ginagawa ng mga pastol? Yung mga nag-aalaga, yung mga nagbabantay sila ng kanilang mga tupa nung gabing yun. Sige, try natin imagination. Nakita tayo ng isang malaking bukirin, as maraming tupa, tapos may mga pastol na nagbabantay sa kanya, nag-aalaga, nagbabantay, nakatingin sa kanila langit. Mga tupa. At verse 9, ano sabi? At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Siguro nagulat yung mga pastol, yung mga nag-aalaga ng tupa, biglang nagliwanag. No? Ayan, no? Anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Oh, ang ganda kaya pakiramdam ng pastol ka, biglang nagliwanag yung buhay. Gabi-gabi, biglang magliliwanag. Tapos mayroong anghel na nagsasalita sa kanila. O yan, nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Natakot siya kasi first time na maranasan na nandun sila, tahimik, nandun sila sa parang bukirin, bigla lang mayroong anghel na susulpo, tapos bigla magliliwanag ang po. Yung kaluwalhatian, yung presensya ng Diyos, bumaba doon sa kalagitnaan nila. Kaya siyempre, may dating, parang matatakot ka nga naman, diba? Kasi medyo, bigla mo na-experience for the first time, yung gano'n. Sige, tuloy, verse 10. Ngunit, ano sabi sa Biblia? Ngunit sinabi sa kanila ng anghel. Ano sabi ng anghel? Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita. Ayun, yung time na kapasko na tinutukoy na yon, may magandang balita pala yung Christmas time na yon, yung time na dumating ang Panginoon. May magandang balita para sa inyo, sabi nung anghel sa mga pastol. No? Bakit sa mga pastol sila nagpakita? Magtataka ka, mamaya sagutin natin yan. Okay? Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa mga galing kagalakan sa Panginoon, hindi sa mga regalo, hindi sa pagkain, hindi sa magandang trabaho, hindi sa magandang kung ano man meron tayo sa mundong ito. Ang kagalakan, magandang balita na binibigay ko ay yung sinasabi dyan. May magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So walang pinipili si Lord. Lahat ng tao. Itong magandang balitang to, yun ang magbibigay sa kanya ng kakompletuhan ng buhay niya. Amen. Iba, pag walang gadget, pag walang pera, pag walang pagkain, pag kulang yung ganito, parang dito na kulang. Parang mayroong something na kulang sa buhay niya. Pero ang tinutukoy nito, magandang balita. Alam natin sa Bible kung sino yung magandang balita. Yun yung pinanganak sa sabsaban. Amen. Yun po si Jesus. Si Kristo ang magdudulot sa iyo ng kagalakan na kahit anong mangyari, may pagkain o wala, may blessing o wala, kung ano man, yung kagalakan na yun, mananalit sa puso mo. Kaya Christmas sa'yo, alam ko, naniniwala ako, hindi lang pag December Alam ko,
hanggang sa lahat ng panahon, kapag si Kristo, naunawaan mo yung magandang balita, naintindihan mo yung pag-ibig at plano ni Lord sa iyo, magdadala sa iyong kagalakan. Bonus na lang po kung bigyan ka ng Diyos ng maraming mga hamon, pagkain, prutas, lahat. Ano lang yun? Yun po yung mababaw na kaligayahan. Amen. Okay, mababaw na kaligayahan yun. Ang kaligayahan natin, ang Panginoon. Sige, tuloy natin yung pagbasa ng kwento. Isinilang sa inyo ngayon. Ayan, sasabi ni Anghel. Sabi ng Anghel, sinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yun yung magandang balita. Oh. Sinasabi ng mga Anghel, siya yung magandang balita. Ito ang inyong palatandaan. Kasi di ba lang nakikita ko sino yung Jesus na yun eh. Di ba? Ito yung palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Yun yung mga sign na pag nakita niyo yun, talagang yan na, nakarating na. Pero how many years inintay nila na mayroong, sa Old Testament kasi pinangako na yan eh, na mayroong tagapagligtas na magpapalaya sa inyo. Amen. Lalo na mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, mula sa kamatayan, mayroong isang ipapanganak. Ilan taon yun? Panahon pa ng Genesis, sinabi na yun. Ang tagal, almost ilang libong taon yun. Pero tinupad ang Bible. Tinupad ng Diyos yung pangakong yan. Amen. Okay? Kaya napakalaga, maintindihan natin ang diwa ng ano ba talaga ibig sabihin ng kinikwento rito. Tuloy natin, verse 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel. Ba, ngayon pa nangyari? Hindi lang nakita na nagliwanag, nagsalita yung anghel, na ganito, ganyan, yan. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo. Naku, marami ng anghel to. Sobrang dami ng anghel, isang hukbo. Abay, talaga pag nandun tayo, kahit na ikaw nandun, maano ka lalo. Isang malaking dami ng hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Naku, grabe, mas lalo pa sila namangha. Nakita nila, hindi lang yung anghel na nagliwanag sa katabi nila, nagliwanag pa rin. Meron pang naglabasan na maraming anghel sa kalangitan. At ang mga sinasabi ng anghel, sila'y nagpupuri sa Diyos sa tumawid. Kasi tuwa sila dahil darating na yung tagapagligtas nyo, tagapagligtas ko. Kasi alam naman natin, ang tao nagkasala, saan papunta yun? Di ba sa impyerno lang? Yun lang naniwala nung panahon ng Genesis hanggang sa bago dumating si Kristo, lahat yung nagtitiwala sa pangakong yun. Yun ang pinanghawakan nila. Sina Abraham, sina David, yung mga ano. Kasi wala pa si Kristo eh. Tama? So, nung dumating na yung takdang araw at panahon na yung pangako ni Lord na darating yung si Kristo, darating siya, papanganak siya, tuwang-tuwa rin pati mga anghel, nagpupuri siya na lahat. Dahil ito na yung tagapagligtas nyo, ipinanganak na. At sobrang nagpuri yung lahat ng mga anghel. Tuwang-tuwa sila na maliligtas ang maraming kaluluwa. Sige, tuloy. So, yung nangyari, nagpupuri sa Diyos ng maraming anghel sa kalangitan. Ang sabi po ng mga anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang kinalulugdan ng Diyos. Sinabi pa niya kinalulugdan samantalang makasalanan tayo, di ba? Maraming ginawang pagre-rebelde, paggawa ng kasamaan at kasalanan ng mga tao ng panahon na yun. Pero nalulugin pa rin si Lord na binigay niya yung regalo niya sa atin. Yung matagal ng regalo, yung matagal ng pinangako sa lumang tipan, naganap yung tagpo na yan. Sige, tuloy natin. Anong sumunod? Na makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, balik din siya sa langit. Ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Diba sabi doon tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmadali sila. Pupunta sila doon kung saan. Di ba meron malaking star?
Ayun, yung magiging guide nila yun eh. Papunta doon sa kung saan nakahiga si yung baby Jesus na yun. Yung baby na yun na ating Panginoon. Kaya tuloy natin. Nagmamadali silang pumunta. Uy, tuwa yung mga pastol, yung mga tao ng oras na yun. At mula doon, sa pagmamadali lang pumunta doon at nakita nila, ang sabi diyan, nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sapsapan. Verse 17, nang makita ng mga pastol ang sanggol, anong ginawa nila? Isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Tungkol doon sa nakita nila. Di ba, nagsabi ng mga anghel na si Kristo, siya yung magandang balita, siya ang tagapagligtas, siya yung totoong Panginoon. Di ba yung sinabi? Ibinalita rin ng mga pastol sa mga tao. Nagpatotoo sila, nag-witness sila. Humayo sila. Ano sumunod? 18, verse 18. Namanghang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Kaya lahat ng tao, tuwan-tuwa sa kinikwento ng mga pastol tungkol sa Panginoon. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito. Pati si Maria, tinandaan niya yung sinabi ng anghel, ng mga pastol. Di ba? At ito yung kanyang pinagbulay-bulay. Pinagbulay-bulayan ni Maria yung napakagandang plano na yun ng Panginoon ng pagdiligtas sa maraming sangkatauhan. Kasi maraming tao hindi alam yung pag-ibig, yung plano ng Diyos ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Verse 20, last. Verse 20. Ano po nangyari sa mga pastol? Umalis sa mga pastol na nagpupuri rin. Nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Grabe yung ginagawa pala ng mga pastol, ano? Sila yung ilan sila doon sa mga naghumayo at nagbahagi ng mabuting balita sa mga tao. Okay? Nakita niyo ba ba? Nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Okay? So, yun yung pinaka-good news. Yung anghel, sinabi niya yung magandang balita, narinig ng mga pastol yung magandang balita na si Jesus walang kailangan natin. Hindi pagkain, hindi regalo. Kasi kaya maintindihan natin ano talaga ang diwa ng pastol. At yun po, sa pamamagitan nun, marami nakarinig ng mabuting balita. Narinig ng mga pastol yun, siyempre wala namang anghel, sila namang yun na nagpumalit, nagpaagi at nagsabi sa lahat ng tao, si Jesus ang kailangan natin. Salamat, binigay yung pinakamahalagang regalo ng Diyos. Siya yung pinakamataas. Biro mo, isipin nyo may ipapanganak na Diyos, Panginoon. Bira, nandyan. Kaya pag talagang nagkaroon ka ng narinig mo yung magandang balita, tinanggap mo siya, tinatanggap mo yung regalo ng Diyos. Sino? Si Jesus. Doon magsisimula yung kaligtasan at pagbabago ng buhay mo. Hindi po, kasi ang nakalakihan natin, reliyon. Seremonyas, tradisyon, kung ano ng mga ginagawa natin. Hindi masama yun, pero nangyayari, doon po tayo nakatingin, kala lang natin, kapag religious na tayo, ako, hindi religious, pero hindi ko nararanasan yung pagbabago, hindi ko nararanasan yung kagalakan, kapayapaan ng Panginoon. Pero religious po ako bago ako nakakilala kay Lord. Talagang tuwing Sunday, sumisimba, pero wala lang, parang yan. Kasi sabi ng lolo, mga nanay yan, masimba, yun lang, pero wala yung maranasan doon si Lord, hindi ko na-experience yun. Pero nung sinerte sa akin yung magandang balita tungkol kay Kristo, tungkol sa bakit binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Kasi mahal niya yung mga tao. Gusto niya, makasama niya sa piling niya sa langit. Kaya maraming nagtatanong, bakit ito pa ng buhay ko, ganito ang buhay ko? Kasi hindi pa natin siguro tinatanggap ng totoo sa buhay natin si Kristo.
Ngayon, mula po sa kwentong to, 2 puntos lang po yung iiwan ko. Ayon doon sa nabasa natin sa Biblia. Ito po yung una, yung papuri ng mga tao, pagsamba ng mga anghel at ng mga tao. Andun yung pagsamba. Kasi sabi na Diyos, wala kayong ibang sasambahin kundi ako lang. At kapag tinanggap mo talaga ang Panginoon, tuturuan ka ni Lord sumamba. Kasi kung sa religion lang, religious lang tayo, hindi natin natutunan paano sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos sa Espiritu, hindi mo na nakikita. Kasi sa atin, alam natin, kaya may makita tayo para tayo makasamba. Diba? May makita tayo isang itsura, larawan, o anong imahe para tayo makasamba. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon, kasama ang banal na Espiritu, tuturuan ka na lahat ang di mo alam tungkol sa Diyos. Lahat na gagabayan ka ng banal na Espiritu. Paano ba sumamba? Paano ba maging masaya? Kahit maraming problema, maraming pagsubok, maraming hamon, kahirapan, iba't ibang problema, no? Doon mo nakakita na kapag may relasyon ka na, pag tinanggap mo talaga ang Panginoon, iba na. Parang may nangungusap sa'yo pag mayroon kang ginagawang mali. Hello? Kasi pag hindi pa ganyan yung ating conviction o yung ating relasyon sa Diyos, hindi ganon, hindi pa natin siguro totoong tinatanggap siya. Kasi nung 1981, lagi ako sinasama ng mga ate ko sa pag-attend ng ganito. Hindi siya religious sa gathering. Parang halo-halo lang. May iglesia, may katoliko, halo-halo kami. Pero isa lang yung mensahe, si Kristo ang tinuturo. At yung mga sinasabi sa Bible. Noong 1981, ilang taon lang ako noon? 81 minus 2024, ilang taon lang ako noon? Kaya mga mat dyan, mahusay sa mat. Ilang taon kaya ako noon? 19? 19 to 20. Oh. Mga 19 years pa lang ako noon. Tataka ko ba't yung mga ate kung saan mo pupunta eh. Yung pala, matid sila sa ganito. Kaya nung tinanggap ko ang Panginoon, narinig ko yung magandang balita na si Jesus pala, wala pa pala sa puso ko. Akala ko, Kristiyano na ako. Eh sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Ang sino mang tumanggap at manalig kay Yesu Kristo bilang Panginoon at kapagligtas din tumanggap, bibigyan ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam mo pala na, ginawa mo na ba ito, Brad? Hindi pa. Ay, di pa tayo anak pala ng Diyos. Kaya pala yung time na yun, parang wala lang sa akin ng religion, parang wala lang. Simba ko eh, ganyan. Uwi, simba ulit. Wala. Hindi ko nararamdaman na medyo sa buhay ko. Wala kung ganun. Kaya nung narinig ko na yung magandang balita, ano ba yung good news? Ano ba yung mabuti? Ebanghelyo na sinasabi ng Biblia. Wala, doon na. Lagi akong nag-accept sa Panginoon. Pag mayroong altar call, tinatanggap kita. Hanggang sa lambias ko, ginagawa ng Lord, tinatanggap kita. Ikaw ang kailangan ko. Iyon na po. Mula noon, nagulat na lang ako. Alam ko, meron na ako relasyon kay Lord. Lahat ng ginagawa ko, lagi may nagsasalita sa puso ko. Anak, iwasan mo na yan. Alisin mo na yung ganyan ugali. Hindi maganda yan. Huwag kang bumalik. Hindi maganda. Dati di mo nararamdaman yun ah. Hindi ko nararamdaman yun ah. Hindi ko nararanasan yun. Kaya nakita ko, yung magandang balita, si Kristo, ang Pasko ay matungkol kay Kristo talaga. Amen. Yun po, sa mga tumanggap. Pero another kind of na problem is yung tinanggap mo na siya, di anak ka na ng Diyos. Okay? Ang kailangan mo naman dyan, mag-grow ka. Yun ang turo ng Bible. Kailangan desisyonan mo, planuhin mo, intentional mong hangarin na gusto mong lumago, gusto mong lumalim ang relasyon kay Lord kasi nakatanggap ka na. Kasi hindi po rin tumanggap ka na, wala ka lang salanang ginagawa, okay na, straight na yung buhay mo. Hindi mo, kailangan mo talagang lumalim pa ang pagkakilala kay Lord sa Bible. Yun yung pangalawang bahagi ng buhay Kristiyano. Kailangan mag-grow ka kasi pag hindi, lagi kang nakokonsyensya sa mga pagsuway.
Laging meron tayong guilt. Ano yung guilt? Nagigilty tayo. Pag nagigilty ka sa maling ginagawa mo, baka tinanggap mo nga si Lord. Pero pag hindi ka nagigilty sa ginagawa mo, parang tuloy-tuloy lang, ini-enjoy mo pa yung kasalanan, nagko-compromise tayo sa mga ginagawang hindi maganda, eh baka question mark ko, baka hindi pa nakakapasok si Jesus sa puso ng tao. Kaya mga kapatid, hindi talaga sagot anumang bagay sa mundong to na pwede magbigay siya ng paligaya. Hindi po yun. Dapat si Kristo ang kailangan natin. Yun yung diwa ng nung pinanganak siya, itong binasa natin. Ang unang napuntos dyan, dahil ang Panginoon ay binigay ng Diyos, at siya man tumanggap, magkakaroon ka ng pagpupuri sa Diyos. Ano pa ang challenge sa tinuturo sa atin? Yung pagpupuri, pagsamba ng mga tao ng time na yan. Diba? Yung mga anghel, nagpuri sila. Diba? Nagbigay pa ng regalo sa Panginoon eh. 3 hari na binabagay natin, 3 mago. Diba? Kaya doon ano sa atin yung pagbibigay ng regalo. Dahil sa 3 hari na nag-ali ng parang regalo sa Panginoon. So marami pong mga mga nangyari sa Kapaskuhan. So yung pangalawa, maliban sa pagsamba na may kasamang pagpupuri sa Diyos, ang diwa ng Kristiyano hindi ng pagpupuri, pangalawa, pagbabahagi, pagpapatotoo. Kasi nagpatotoo yung mga anghel na may kaligtasan, may buhay na walang hanggan, sabihin mo to, ito yung sinasabi ng Bible, ito yung sinasabi ng kasulatan. Yung mga pastol, lahat na lang narinig nila, pag uwi nila, nag-witness sila. Dalawang bagay lang, ayos sa kwento na to. Tapos magpuri sila, puri doon, tuwa sila sa magandang plano na yun ng Diyos. Sila ang pangalawang puntos ay ibinahagi nila. Kaya kung wala pa nagbabahagi sa'yo ng magandang balita, kailangan malaman natin malinaw sa atin. Kailangan mayroon kang kasiguruhan. Kaya nga sa pag-aaral ng Biblia, may tinatawag din ng assurance of faith. Diba? Yung gano'n ka katiyak na ikaw ay ligtas na ikaw ay anak na ng Diyos. Kailangan masagot natin na malinaw yun. Meron tayong basihan, meron tayong batayan. Alam ko, tinanggap ko si Lord, alam ko, ako ng Diyos dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagtuturo yun eh. Doon ka ngayong lalalim sa Panginoon, dapat naiintindihan mo yun. Hindi pwede yung, saved ka na ba? Ligtas ka na ba? Tinanggap na ba si Lord? Naligtas ka na ba? Sigurado ka na ba? Pag pumunta ka, naratay ka ngayon, anytime, pupunta tayo sa karya ng Diyos. Ang tinanong ko, mga Kristiyano pa, hindi alam. Mahirap yun, wala kang kasiguruhan, katiyakan, na ikaw ligtas na. Ay, kailangan pag-aralan ulit sa ating salita ng Diyos kung ano yung katiyakan natin, na tayo isave na. At marami po ilan po yan, yung may conviction ka na. Kaya lang ka nagpapaulit-ulit sa kasalanan dahil hindi ka nagpa-disciple, hindi tayo nagpalalim sa pagkakilala kay Lord. Di ba? Kaya sabi ni Kristo, kaya mismo si Kristo bago siya umakyat, di ba sabi niya? Sabi niya sa mga lagay niya, humayo kayo. Siyempre, bahagi niyo magandang balita. At gawin ninyong mga alagad ang mga tao. Para makasunod sila sa Panginoon. Disciple, kailangan maging alagad tayo. Para makalakad ka, makasunod ka. Kasi pag hindi, lagi lang tayo nakokonsensya, nagigilty sa ating mga pagkukulang sa Panginoon, kahit Kristiyana na tayo. Ang halaga, binigay sa atin yung regalo. Ngayon, maraming pang ang isip ay pagpasko, ano kaya matatanggap ko, o kaya ano kaya may bibigay ko sa mga inaanak ko. Ibang ninong at ninang, nagtago na ko sa isang sulok ng lugar dahil lalo kung wala kang gano'n. Sino ito maraming inaanak? Yung maraming inaanak, tapos wala kang gano'n. Parang di mo lang kung saan ka magtatago sa loob ng bahay. Baka may kumatok ng mga bata. Tak-tak.
Nina. Nina, wala ko po. Anak, sabi mo wala mo, may pinagdama ko. Marami pa mga dahilan. Di ba? Kasi nga, yun yan, yung regalo, mali na kagad. Ibig sabihin ng Pasko ay yung pinag-usapan natin. Si Kristo ang pinakasentro ng Christmas o Kapaskuhan. Kailangan mo talaga natin itong So, ano po yung dalawang puntos dito sa kwento na to? Patungkol sa pagsamba at patungkol sa pagpapatotoo. Nagpapatotoo pa ba tayo? Kung tinanggap mo si Lord, may nangyari sa iyo, may binago ka, marami nangyari maganda sa buhay mo, ibinabahagi ba natin si Lord? Sa pamilya mo, sa pamilya na lang natin eh. Di ba, ayaw naman ng tayo nabubutan na langit. Tapos yung mga kapatid at magulang natin, bala ako basta ako punta ako ng langit. Hindi naman ang gano'n. Kasi kung talagang meron tayong Kristo sa puso, tinanggap natin, you are a missionary, ikaw ay anak ng Diyos. Kailangan natin gampanan, ibahagi sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, ang kaligtasan. Kaya kung hindi natin naintindihan ano ba yung kaligtasan, punta kayo sa mga cell group nyo, humingi kayo kung paano mag-share. Siyempre, number one, yung buhay mo, ang binago. Kasi, masyala mo yung kapatid mo, nanay mo, tapos sumala ng gali mo, sisira mo pa ang word of God. Hindi, kailangan ka maranasan na yung pagbabago. Pag binago ka ng Panginoon, at patuloy kang nagpakalalim, at lubusan kang nabago ng Panginoon, tapos naturuan ka kung paano magbahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan sa mga tao, ay mararamdaman mo, masarap ang buhay ng Kristiyano, masarap pa ng mabuhay. Masarap mabuhay bilang anak ng Diyos. Kaya nung binabasa ko itong buong kwento na to, tungkol sa ang mga pastol at mga anghel, yun po yung binasa natin eh. Nakita ko dalawa lang yung gustong parating doon. Pagsamba talaga. Puritan. Nilalang ko ang tao para sambahin ako. Kaya hindi na nagagawa na tayo kasi ikasala. Kaya nga binabalik yun sa pamamagitan ni Jesus. Kapag tinigam mo si Jesus at ang banal na Espiritu nanahan sa iyo, tuturuan ka niya paano magpurit sumamba sa Diyos at paano ka rin magbabagi ng magandang balita. Huwag ka nang ihinto na tinanggap ko lang siya, tapos na. Kung meron kayong mga grupong maliliit, small group, mga cell groups, learn to understand ano yung mga responsibilities and accountability natin sa Panginoon. Para mangyayari yan, pag matagal ka Kristyano, wala kang binabagi na nawawala ng purpose, naramdaman mo parang walang silbi ang buhay ko, parang walang halaga. Kasi hindi natin ginagampanan yung mga inuutos ni Lord. Na maging ilaw tayo, maging asin tayo, maging mabuti tayong patotoo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ka-classmate, kamag-anak. Ako, ilang taon po ako naging Kristiyano, pero hindi ako nagbabahagi ng salita na ayaw ko i-share si Lord. Hindi ko na-share si Lord. Kaya sabi ko, ba't ganito? Ilang taon na ako Lord, pero parang malungkot ang buhay Kristiyano ko. Parang nadadry ako masyado. Yung pala, hindi ako natutong mag-share. Hindi ko may bahagi ang Panginoon sa ibang tao. Yung kasi challenge ako Lord eh. Anak, di ba, tagal mo na sa akin. Sino na yung binahiginan mo ng kaligtasan? Di ba, niligtas kita? Share mo ba sa iba yan? Ilan din na-share mo? Kahit isa, wala. Kaya pala nadadry ang aking buhay spiritual. Parang dry yung spiritual life ko. Kasi alam ko lang, basta ako Kristiyano, mga tin-10, kahit paano, okay na. Hindi eh. Magpapatotoo ang banal na Espiritu sa iyo kung meron tayong dapat gampanan at gawin. Sumunod tayo doon. Kasi yun yung tinuro sa kwento. Kailangan natin talagang maintindihan kung paano pupurihin ng Diyos, sasambahin siya. At gampanan natin yung Great Commission, yung paghahayo. Para marami pang maligtas
Kayo ang extension. Kayo ang magbabahagi sa mga taong kasi si Kristo nasa kanang kamay ng Ama at iniwan niya yung habilin na yan sa atin na kailangan natin. Huwag tayo pumayag na nandyan lang tayo, nakikinig lang tayo. Kailangan natin, Lord, gusto kong mas lumalim pa talaga. Lumawak pa ang aking relasyon sa iyo para mas lalo mo ma-enjoy ang buhay mo araw-araw. Hindi lang tuwing December. Kahit anong buwan, kahit anong panahon, ikaw, sabi nga, ang siyang nagbabahagi sa salita ng Diyos ay mananariwa lagi. Laging fresh ang iyong pananampalataya. Pag hindi dumadalo yung salita ng Diyos, hindi mo siya binabahagi kahit kanino. Kahit sa nanay natin, sa nanay, kapatid natin, pamangkin, apo, o sino-sino ba. Pakinggan nyo na, shut up lang tayo. Kawawa naman, di ba? Kaya ang tibok ng puso ngayon ni Lord, alam nyo, kaligtasan ng una-una yung pamilya nyo. Amen. Oo, kaligtasan ng pamilya nyo. Magiging masaya ba tayo ligtas na makikita mo yung kamag-anak mo, nanay, tatay mo, kapatid mo, nandun sa impyerno, lumalangoy doon. Sa dagat-dagat ng apoy. Okay na ba sa atin yun? Okay naman. Di ba parang di natin kayang gano'n. Kaya ito na yung panahon na ang Christmas ay pinapalala na tayo ni Lord. Yung may nagbayad. Kaya siya yung bayad ng utang natin, siya yung nagpatawad sa atin. Siya yung nagbigay ng baliktad eh. Siya parang nagbigay ng regalo sa mga tao. Binigay niya sino? Si Jesus. The greatest gift of all time. Binigay ni Father God, si Jesus natin. Anong regalo naman kay Lord? Ano regalo natin kay Lord? Siyempre, anong meron si Lord na anong bagay na wala si Lord na meron ka? Lagi ko nababagit sa mga joke to eh. Kasi lahat sa kanya na di ba? Buhay mo, pagkain mo, damit mo, pera mo, lahat sa kanya. Hindi man pwede ibigay ni Lord, bibigyan ko ng bahay. Sa kanya magaling yun eh. Yan, lagi ko lang ulit-ulit yung illustrasyon na ito. Ayun. Ang anumang bagay na wala si Lord, yun ang bigay natin. Anong wala si Lord? Wala siya kasalanan. Yung kasalanan natin, ibigay natin kay Lord. Kung meron pa kayo hindi napapatawad, Lord, ibigay ko sa itong taong meron akong Lord. Yung regalo ko sa iyo, kasalanan ko, lahat ng klaseng kasalanan ko na ginagawa ko, inaalay ko sa iyo dito. Tapos sabi mo, Lord, sige, bigay mo sa akin kasalanan mo, bibigay ko sa iyo yung kabanalan at katuwiran ko. Ang ganda ng exchange gift, ano? Binigay sa atin ni Lord yung buhay niya, kapatawaran niya, ang gawin na natin, bigay rin natin yung ating buhay sa Kanya, lalo na yung mga kasalanan. Actually, sinare ko nito last may message ako. Nag-rema doon sa isang kapatiran yung word na yun na ano regalo ko sa Panginoon? Sabi ni Lord sa kanya, regalo mo sa akin yung kapatid mo yung matagal mo na hindi kinakausap. Tagal ng sama ka na doon, regalo mo sa akin yung kasalanan niya. At bibigyan kita ng kakayan para mahalin yung kapatid mo. Decision lang, hinihintay ni Lord. Pag-alis ng tao yun, talagang, Lord, mahal-mahal kita. Ireregalo ko sa iyo kasalanan ko kasi sabi mo yung kapatid ko, meron kaming gap, meron kaming pag-asa. Talagang pinuntahan niya yun. Dala siya ng pagkain sa kapatid niya. Kasi magkaaway sila eh, for how many years eh, hindi sila nag-iimikan eh. Christian na yan ha. Pagdating doon, kala niya, i-reject siya ng kapatid kung binigay ng pagkain. Oh, Brad, pati na tayo. Okay? Niregalo ng taong to. Niregalo niya si Lord ng pagpapatawad niya sa kapatid niya at tinanggap niya kapatid niya. Yun yung kasalanan na tuwan-tuwa siya. Mula noon, naging masayahin ko yung taong yun. Binigay niya kay Lord lahat ng anumang meron siya na alam niya na mayroong kasalanan na nakalagay dito. At binigyan siya ng Diyos sa kakayanan magpatawad.
Binigay na siya ng Diyos ang kagalakan. Iyon ang pinalit ni Lord sa kanya. Kaya ang sarap ng Kristiyanong itong pasyon ito, anong nilirigalo natin kay Lord? Meron bang mga bagay tayong dapat natin ibigay kay Lord dahil na may kinalaman sa pagkukulang natin kay Lord? O kaya pagkukulang sa tao? Meron ba tayong sama ng loob, galit, hinanakit sa kapwa natin, sa nanay natin, sa kapatid natin, sa kaaway natin? Nilirigalo natin kay Lord yun. Lord, tulungan mo ako, binibigay ko po siya ikato kasalanan ito. Iwan bala magpalit sa akin ng pagpapatawad, pagmamahal sa kanila. Pag ginawa natin yun, kasi naiintindihan mo yung ginawa ni Lord. Binigay niya ang kanyang buhay sa iyo. Walang itinira si Jesus, lahat binigay niya para sa atin. Yun nga yung verse na laging natin na pamilya, at pinakasikat na verse na gayon na lamang na mahal ng Diyos ang tao. Dahil mahal na mahal yung tao, bibigay ko ng aking anak, kahit masakit man ito, bibigay ko si Jesus para ikaw ay hindi mapahamak, hindi ka mapunta sa kapahamakan walang hanggan. Alam naman natin kapahamakan walang hanggan, yung tiyero yun, no? Wala pong exit doon. Wala pong lugar na lalabasan ka. Pag napunta ka sa tao at nireject niya si Jesus sa buhay niya, sino magdadala sa kanya? Ewan ko ba? Amen. Sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Jesus, ako lang talaga ang daan papunta sa langit. Ako lang ang buhay at walang makakapunta sa Ama ko sa langit. Wala kahit sino, hindi religion. Ako, sabi ni Jesus, I am the way. Hindi niya sinabi, I am one of the ways. Ako mismo ang daan papunta sa langit. Kaya pag ang isang tao, walang Kristo, hindi na tinanggap si Kristo, sino magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Yun yung magandang balita na sinasabi ng Bible. Na how many years pinangako yan sa mga patriarka, yung mga lumang taon, unang panahon. Alam na may darating na tagapagligtas. Mula saan? Maliligtas ka sa kapahamakan. Iyon si Kristo. Yes. Kaya nang dumating siya, tuwang-tuwa. Nung pinanganak siya, nakita siya. Tuwang-tuwa lahat ng anghel at yung mga tao ay puri sila sa Panginoon. At hindi nagtapos doon. Humayo sila, ibinahagi nila yung magandang balita na yan. Na si Kristo ang tanging sagot. Kapag maliwanag sa iyo ang Kapaskuhan, hindi na magiging boring sa iyo. Amen? Amen. Kaya ngayon, ang challenge natin, bigyan natin yung buhay natin sa Panginoon. Tiwala tayo sa anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya niya tayong bibigyan na tayo ng bagong puso, bagong espiritu upang makalakad ka sa mga utos ng Diyos. Hindi natin kaya sumunod kasi kahit sa Old Testament, New Testament lahat ng tao, only by the grace of Jesus Christ, kaya sila nakakasunod. Kaya ang grasya ng Diyos, available pa. Humingi ka na sa Panginoon ang kakayanan. Lord, tulungan mo ko lakaran yung buhay na gusto mong lakaran ko. Kasi dalawang buhay lang naman, lumakad ka sa gawa ng laman, puro kasalanan mo, gawa ng katuwiran at kabanalan na galing naman kay Lord. Dalawa lang lakaran ng tao. Pipili ka na, saan gusto lumakad doon. Pag lumakad ka sa gawa ng laman, puro kamunduhan, at mo ng mga compromise na kasalanan gawin natin, mamamatay spiritually, masisira ang ano mo. Ang faith mo sa Panginoon, hindi ka mag-i-enjoy. Pero ang number one talaga doon, kailangan matanggap mo si Lord. Yun, minsan sinusuway tayo, ano pa rin, forgiving si Lord. Gracious si Lord sa iyo at sa akin. Napaka-mabiyaya pa rin siya. Pero at uli hininga mo, iniligtas pa rin yung mga taong pasaway na anak niya. Okay. Basta tinanggap, nanalig kay Kristo, nagsuko ng kasalanan, inamin niya yung kasalanan, anak ka, automatic yun. Ngayon, nasa sa iyo kung sumuway ka o hindi. Pero sigurado yun, anak ka pa rin ng Diyos. Basta tinanggap siya, binigyan ka na niyang karapatang maging anak. Di ba, dati may mga nanay at tatay, yung totoong biological na, di ba, meron tayo yan?
O yan, may anak si Marian. Nagkasala sa kanya. Kung maraming ginawang kalokohan. Anak mo pa ba yun o hindi na? Anak ko. Di ba? Anak mo pa rin? Di ba? Kahit anak mo makasalanan, maraming ginawang hindi maganda. Dahil anak mo yung anak mo pa rin yan. Di ba? Meron din sa Diyos. Pag totoong tinanggap mo si Jesus, totoong yung panahon niya talagang inamin mo, wala, hindi ka maligid sa simula siya. Naniwala ka doon sa ginawa ni Cristo sa krus. Naniniwala ka na yung dugo niya, yung kanyang binubo sa krus sa Kalbaryo, ay totoong nagdadala ng kapatawaran at tinanggap siya ng buong puso. Anak ka ng Diyos, automatic yun. Amen. Automatic po yun, anak ka. Kahit nagkakasala ka, nandun pa rin kapatawa. Kaya may consequence nga lang talaga yun. Dito sa lupa, mayroong bunga kung ano magagawin mong suway sa Panginoon. O marami mo pa rin, kahit anak ka, marami itong ginagawa, aanin mo pa rin sa lupa lang. Hindi naman sa langit. Kasi kung sa langit ka na, church to Christ na yun eh. Biyaya yun eh. Church to Cristo na yun. Pero, kaya nga, kung hindi tayo mag-disciple, hindi tayo lalalim kay Lord, mas marami pagkakataon, makagawa tayo lagi ng kasalanan. At yun yung ibinubong ang hindi maganda sa akin. Una, hindi ka magiging masayang Kristiyan. So hindi itong Kristiyanan na pag ginagawa ang kasalanan na nalulungkot ka o hindi. Nalulungkot tayo, di ba? Wow, ba't na-shopping ko ito? Alam mo eh, mayroong Espiritu ng Diyos na pinangako niyang pag tinanggap mo si Kristo, ang Espiritu Santo ay mananang sa puso mo. At siya'y lagi ipapaalala sa iyo, nagsasabi sa iyo, mali yan, huwag mong gawin mo. Kaya lang, siyempre, nasa atin pa rin, kung susundin natin o hindi, yung dikta sa atin ng Panginoon. Kung pinili pa rin natin yung mali, may consequence, pero hindi ka na anak ng Diyos. Meron ba yung ganito ayaw? Kwento lang. Meron ba ganitong paniniwala na pag tinagap siya rin, ako na ng Diyos. Okay? Natawag ka na, kasi kasala ka kapon. Anak ka pa, hindi na naman ako anak ng Diyos kasi kasala ko. Lord, sorry Lord, tawarin mo. Anak ka na naman ng Diyos. Tapos, may kasala ka naman, hindi ka na naman anak ng Diyos. Meron mong gano'n? Hindi ka ibawin na. Walang gano'n. Kung may ginawa kasalanan, iisip mo kagad, hindi ka na anak ng Diyos kasi may ginawa kasalanan. Dati ganyan yung mindset ko eh. Yung bang, naku, bumalik ako sa pagsasyabu. Pero anak-anak, tuminag pa lang talaga tutulong ang Diyos. Pero inaani ng tao, yung anak ng Diyos, yung kasalanan niya ginagawa. Kasi anong tinangin mo, aanin mo pa rin yun. Pero dito lang sa lupa, yung mga kapatid. Pero gusto niyo ba, may inaani tayo hindi maganda, magkagawa tayo mali kahit anak ka na ni Lord. Di ba, ayaw naman natin. Anong gagawin mo para ma-minimize mo? Sabihin, ma-overcome mo yung maraming kahinaan meron ka. Hindi kailangan mo ng salita ng Diyos. Lumago tayo sa pagkakilala sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa'yo, yung isang Kristiyano, sikat at kilala sa buong Pilipinas, sa buong mundo, si Manny Pacquiao. Tinanong niya kay Lord yun eh. Lord, ako po yung bumalik na sa'yo, hindi po ba nagsasamba na rito sa'yo, sinisimba, pero bakit gano'n? Tanong lang ako mga kahina ko, bisyo, alak, babae, sugat, hindi ko po ma-overcome, hindi ko ma... Lord, hindi pa siya nadi-disciple, hindi siya nadi-disipulo, hindi siya nag-guide ng mga nagtuturo sa kanya. Pero Kristiyano na siya, nagbalik loob na siya sa Panginoon. Lord, kasi una, walang pwedeng mag-share sa kanya kasi billionaire eh. Na kapag nag-share ka, sino ka? Marami ka pang kayamanan, may mag-share yung pinagpala ko. Ay, lagitin tayo ni Manny Pacquiao nung panahon na hindi siya bumabalik kay Lord. Kaya wala nag-share sa kanya talaga na bumalik ka sa Panginoon. Talagang ang Diyos na lang ang gumawa ng way. So pinagpanaginip siya para na sa kausapin ng Diyos. Ayun na naginip si Manny Pacquiao na si Diyos, kinukonsensya siya, ginigilty siya Diyos dahil, Manny, bakit lumayo sa akin? Bakit ka lumayo sa akin? Bakit ka nung limawang ka yan? Nagpakasasara sa lahat ng kayamanan mo. Bakit? Bumalik ka sa akin. Magsisi siya, iyak na iyak si Manny Pacquiao. Sorry, patawag. Luhaan siya. Talagang pagising niya, yung kama niya, basang-basa yung una niya ng luha. Kasi talagang nagsisi siya.
Nagbalik loob siya sa Panginoon. Amen! Amen. Mula noon, sumaya siya. Kuya, talagang kininto niya na ang Diyos, tinatagpo siya ulit. Binuwi. Kasi nung bata pala siya, dati nang mati ng mga Bible study yan, si Manny. BBS. Oo, yung DBS, Bible study. Nung balik pala siya. Siguro, pumasok sa kanya talaga si Lord, nagbago siya. Kaya lang, nung pinagpala siya, naging champion na siya, yun na, lumayo na siya sa Panginoon. Asasa siya sa pera, babae, alak, sugal, lahat. May ugali pa siyang hindi maganda. Masamang ugali, sabihin natin. Kasi naka-proud lang siya sa lona, pag nagbabaksin siya, nagpipray siya, kaya natin, ay good po ito. Pipray, pag nagsiboxing, nagpipray pa. Pero hindi natin alam yung ugali niya, meron siyang hindi magandang ugali rin. Kaya nung bumalik na siya sa Panginoon, anak na ulit yan, anak siya ng Diyos. Lumayo nga lang siya. Kaya lang, may mga consequences nangyari sa kanya, kaya inani rin niya yung buwan ng kanyang pagsuway sa Panginoon. Eh, siguro nakita niya na lagi, na siya, ba't di pa ko sa iyo? Champion naman ako, dami kong pera, alos paligo ko sa pera. Ba't di ako masaya? Ayun, siguro yung katatanong niya yun na naginip siya. Sinagot siya ni Lord, bumalik ka sa akin. Kasi, ano magiging masaya? Ako mismo nagbibigay ng saya, lumayo ka sa akin. Hindi po marami kang pera, okay ka na. Nangyari sa kanya. Balik siya sa Panginoon, umiyak siya, nagsisi siya. Nag-confess siya, Lord, bumabalik ako sa iyo. Nangyari sa kanya, hindi okay na siya, nagsisimba na siya. Kaya lang, may kainahan. Meron siyang karumpukan, marupok siya sa babae, sa lalaki, sa mga kunong mga kasalanan. Madali ba siya matukso? Nagpa-disciple siya. Lord, anong gagawin ko? Nanaginip ulit. Eh nga, dito kasi nito eh. Nanaginip siya ulit. At sabi, Lord, anak, gamitin mo sa salita ng Diyos. Kailangan mong lumawak ang pagkakilala mo sa akin. Kailangan maintindihan mo kung paano labanan ng iba't ibang klase ng tukso at kasalanan. Nasa Bible na. Talagang nagtawag siya ng pastor, araw-araw Bible study mo. Ay, sabi ko sa iyo, wala pang ilang buwan, nawala yung mga commercial niya na puro alak sa TV. Sabi ko, wala na si Manny, hindi na siya nag-iinom ng mga redors. Yung pala, dinidisciple na siya. Yung pastor niya, lagi siya dinuturo ng Bible. At dino-overcome niya yung mga tukso, babae tala, may lalaki tala. So hindi man lalaki, yung baka may baling eh. Pero yun nga eh, yung sinasabi ko sa inyo, yung kasalanan, na-overcome niya. Kasi maraming Christian ngayon, compromise, worldwide. Kaya hindi na na-enjoy yung Christian life nila. Because they compromise in sin, nakikicompromise sila sa gawa ng kasalanan. Hindi mo na noon, bagong buhay ni Manny Pacquiao, nakita, hindi na siya nagiinom, hindi na siya nang bababae. Kasi nagpatutuwa pa siya na sa maraming tao, uy, nang bababae na napagaling si JP, masawa na, totoo pala. Kasi nagpatutuwa siya, hindi siya nahiya magsabi ng babae siya eh. Puro artista pa yata yung mga nalik sa kanya, di ba? Tama ba? Yung kwento niya? Hindi siya nahiya, sabi niya, binago po ako ng Lord dahil sa salita ni Lord. Mula noon, na-akay niya ang nanay niya, na-akay niya yung mga kaibigan niya, wala siya na-akay, pati asawa niya, mga anak niya. Nadala niya siya noon. Nag-witness siya, naiintindihan niya si Jesus, ipinanganak. Ang laki pala ng role mo, kapanganakan na yun, nung tinanggap niya ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yung oras na to, kung gusto natin ma-enjoy ang Christmas season, iregalo natin yung sarili natin sa Panginoon. Suko natin kung ano may kahit wala na nakakilala sa iyo si Lord eh. Kaya hindi makikilala kung ano bang ginagawa ko sa araw-araw, di ba? Pero alam mo kung ano ginagawa mo sa harap ng Panginoon. Kung anak ka ng Diyos, magbalik loob ka sa Panginoon. Kainin mo sa Diyos na lumago ang paglago mo sa Panginoon. Salita ng Diyos, magpa-disciple ka para ma-overcome yung kasalanan. Di ba? Salita ng Diyos, mahalaga. Sa mga hindi pa tumatanggap,
tuwing oras na itong gabi natin yung pinakamahalagang regalo ng Diyos si Jesus. Tayo dito tumayo. Kagaya nga na nasusulat sa Bible, sa kwento po ng mga paston at ang mga anghel, nagbigay sila ng magandang balita na si Kristo ang kailangan mo. He is the one na kailangan natin sa kapaskuhan ito. Okay, tayo tumikit.